Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon pong araw na ito, May 14, ay ginugunita natin at ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Matias. Si San Matias o si Matayas, siya po ang ipinalit kay Judas. Na si Judas na ibinenta si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. No? Dahil doon ay hindi rin niya napatawad ang kanyang sarili, kaya kinitil ang kanyang sariling buhay. Pero para matupad po no, yung nasusulat no, na mayroong 12 lipi na kakatawan o kinakatawan ng 12 apostol, kung kayan sa ating unang pagbasa narinig natin kung paano lumabas no, yung pangalan ni Matias. Sa kanila pong sama-samang pagdarasal sa pangunguna ni Pedro ay kanilang hiniling sa Panginoon na kung sino sa dalawa no, na kanila pong napili ang ipapahintulot na humalili kay San Judas o kay Judas no, na makakatulong at magiging katuwang para sa pagtatayo ng simbahan. At sa ating ebanghelyo, ito po yung kumbaga ipinaparating din ni Jesus no, hindi lang sa kanyang mga alagad, yung kanyang habilin, yung kanyang paalala sa kanyang mga alagad kung paano sila dapat nakikitungo, kung paano dapat sila kikilos bilang mga alagad
ng Diyos. At maganda po siguro na pagtuunan natin ng pansin itong bagay na pinili sila ni Jesus. Sabi nga po, no, hinirang, pinili, hindi sila ang pumili, kundi si Jesus ang pumili at tumirang sa kanila para humayo at mamunga. At ang kanyang bilin, mag-ibigan kayo. Maganda rin siguro no, na mapagnilayan natin ito, lalo na sa mga naglilingkod sa ating pamahalaan, naglilingkod sa ating simbahan. No? Pero una nga, paano nga ba tayo pumipili? Kapag binibigyan tayo ng pagkakataong pumili no, ng mga mamumuno, ng mga leader, ano nga ba ang nagiging basihan natin? Ito ba talaga ay idinadaan natin sa dasal? Ito ba ay talaga ay kinukonsulta natin sa Panginoon? Kasi makikita din naman po no, kung yung tanda na lahat tayo ay pinili ng Diyos. Lahat tayo ay hinihirang ng Diyos. Pero kung makakalimutan natin yung bahaging ito na pinili tayo ng Diyos, hindi dahil sa angking natin o sa paniniwala natin na tayo ang magaling. No? Minsan kasi pag ganito na yung pumapasok sa utak natin, no? Kaya tayo nasa simbahan kasi ipinipilit lang natin ang ating sarili. Pinili ba talaga tayo o ipinipilit lang natin ang ating sarili? Kapag ipinipilit natin ang ating sarili, no wonder nagkakaroon ng pataasan, yabangan, away-away. Minsan po, no, kahit nga sa nangyayari po ito, no, sa mga simbahan, minsan kahit yung pagkokolekta, nag-aaway-away, sa pagbibilang, nag-aaway-away, sa pagbabasa, sa pagsiserve, kahit nga sa pagkanta, nag-aaway-away, nagpapagalingan. Nakakalimutan kasi natin yung isang bagay na pinili tayo ng Diyos unang-una para magmahalan, para magtulungan sa simbahang kanyang itinayo. So, suriin natin din, no? Kung baka mamaya ipinipilit lang natin ang ating sarili. Kapag ipinipilit natin ang ating sarili, mapapansin din naman yan kung ano ang nangyayari sa isang ministry, kung ano ang nangyayari sa isang simbahan, kapag ipinipilit lang natin yung ating sarili. Kasi meron pong kanya-kanyang karisma, may kanya-kanya tayong mga tamang lugar. No? Kaya kailangan natin patuloy na pinagdadasalan. Dito ba talaga ako hinihirang ng Diyos sa gawaing ito o gusto ko lang talaga dito? Kasi trip ko lang talaga ito. Kasi sa ganitong ministry, kitang-kita ako ng tao. Sa ganitong ministry, kikita ako. May mga ganong aspeto po, no? At may mga ganong mga pangyayari sa simbahan man o sa gobyerno o sa pamahalaan. Kung paiiralin natin at hahayaan natin ang Panginoon ang pumili, mas magiging magaan at maginhawa ang ating pong mga paglilingkod. Kaya hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo upang tayo'y magabayan sa ating pong mga ginagawang desisyon, sa ating mga ginagawang mga programa, kung ito ba talaga ang gusto ng Diyos o baka ito lang ang gusto natin. Amen?